Kinabukasan, maagang pumunta si Mrs. Anderson sa bahay ng kanyang anak. Kailangan niya kasing maabutan ng tulog si Kit Joaquin para mailagay niyang sleeping pill na ibinigay ng driver ni Dr. Miracle. Nang makapasok siya sa mansyon ay kagad siyang dumiretso sa kusina. Doon ay nakita niya si Greta na kasalukuyang may niluluto. Nang makita siya ng dalaga ay kagad siya nitong binati. Tinigil na muna nitong niluluto at nilapitan siya saka nagmano sa kanya. Magandang umaga po. Napadalaw po kayo, Mrs. Anderson. Nasa itaas po si kuya, natutulog pa. Napatango ang matanda bilang sagot. Sinulyapan niyang niluluto ng dalaga saka nagtanong. Ano yang niluluto mo? Mukhang masarap. Nahimigan ng kasiyahan ang tono ng boses ni Mrs. Anderson. Pero sa loob-loob nito ay kanina pa siya kinakabahan. Nasa bulsa niyang sleeping pills. Binuksan niya na yon para hindi na siya mahirapang ilagay iyon sa pagkain ng binata. Ay, gumawa po ako ng macaroni soup. Yan kasi ang request ni kuya sa akin kagabi. Marami po ako nilagay na sahog dyan kaya nakakasigurong sobrang sarap nito. Sakto pong pagdating ninyo, Mrs. Anderson. Masayang sagot ni Greta sa matanda. Saka bumalik sa niluluto. Greta, pwede bang ako na lamang ang magluto niyan? Nais kong paghandaan ng almusal ng kuya Kit mo. Pambawi ko lang sa lahat na nangyari sa aming dalawa. Alam mo naman na meron kami hindi pagkakaintindihan, nahiyang sabi ni Mrs. Anderson kay Greta. Nang marinig iyon ay mabilis na tumango si Greta. Kahit nakasambahin lamang siya doon, nais din naman niya na magkaayos ang pamilya, lalo na at ang mag-ina. Sige po Mrs. Anderson, iwan ko na lang muna kayo at magwawalis na lang muna ako sa labas. Paalam ni Greta. Nang makaalis ang dalaga ay hinalo naman ni Mrs. Anderson ang sopas na ngayon ay mainit na. Langhap na langhapan niya ang aroma nito kaya napahinga siya ng malalim. Nang maluto ay kinuha niyang isang mangkok sa cabinet at sinalinan ito hanggang sa mapuno. Nilagay niya yon sa tray saka tinitigan ng ilang minuto. Kinagat niyang kanyang labi at napakuyom ng kamao. Iniisip niya kung tama ba itong ginagawa niya sa anak. Kagabi pa niya nararamdaman na para bang may mali. Hindi siya makatulog dahil sa sobrang pag-iisip niya sa gagawin niya ngayon. Ilang araw lang niya nakilala si Miracle Mendez samantalang si Zenaya ay ilang buwan na. Pero si Miracle Mendez ay si Dr. Miracle kaya't naniniwala siya na nagsasabi ito ng totoo sa kanya. Subalit may parang enerhiyang nagsasabing dapat hindi siya maniwala dito. Alam niyang malaki ang kasalanan ni Kit sa babae dahil sinetap nito ng anak niya sa isang hindi naman kilalang lalaki. Hindi naman sa paghuhusga agad. Base kasi sa reaksyon kagabi ng dalaga. Hindi naman agad-agad itong makakamove, hindi ba? Kung siya rin naman ay galit pa rin siya sa lalaki dahil nasaktan siya nito. Napaka-imposible ang daling makamove on ng dalaga. Kahit pa sabihing magkaibigan sila, kahit naman sa normal na tao kung nasa ganyang sitwasyon, malamang hindi ito makakamove on agad. May galit pa rin natitira sa puso nito. Hindi naman isang doktor na yon. Kung iisipin ay baka santong paghihigantihan pa ang kanyang anak. Tama, may posibilidad na mangyari yon. Bakit nga ba atat na gamutin ni Miracle Mendez ang anak niya? Nang maisip iyon ay napailing siya, biglang bumilis ang tibok ng puso niya at namamawis na rin ang kanyang kamay pati ng kanyang mukha. Tama, hindi niya dapat gawin ito sa anak. Hindi niya magagawang lagyan ng isang droga ang pagkain ng kanyang sariling anak. Hindi to gagana, alam niya yon. Kahit naman purong intensyon ng dalaga, hindi pa rin niya magagawa ito sa anak niya. Kapag ginawa niya yon, alam niya na ang kahihinatnan niya. May posibilidad na mawala si Kit sa piling niya at bilang isang ina, hindi niya yon makakaya. Anong ginagawa niyo dito? Nagulat si Mrs. Anderson nang marinig ang malamig na boses ni Kit Joaquin. Bigla siyang naistatwa sa harap ng lalaki saka napaawang ang bibig. Maya-maya na-realize niyang nasa kamay pa pala niyang isang paketa ng sleeping pills, kung kaya't mabilis niya na yun isinilit sa kanyang bulsa. Unfortunately, kanina pa yung nakita ni Kit sa mga kamay niya. Nanginginig ang katawan ng matanda saka napangiti ng pilit sa anak. Kuya Kit, nandito na pala kayo. Pasensya na hindi ko na kayo ginising pat. Naghahanda pa kasi si Mrs. Anderson ng agahan niyo. Sabi niya siya na raw ang magluluto ng agahan niyo. Kaya pumunta na muna ako sa labas para magwalis. Paliwanag ni Greta sa amo. Subalit tumango lamang ito habang nakatingin sa ina.
Nakaramdam si Greta ng tensyon sa dalawa na magkaharap kung kaya't biglang nailang ang dalaga. Mukhang may masamang bala ka sa akin, Mom. Una si Miracle Mendez. Ngayon naman ikaw na aking ina. Talagang pinagkakatiwalaan mong doktor na yon? Bilib din ako sa doktor na yon dahil napaikot din niya kayo. Pati anak ninyo nagawa niyong gawa ng masama. Napapailing na sabi ni Kit habang masamang nakatingin sa ina. Yung biro niya kagabi sa kanyang asawa ay tila ba nagkatotoo. Biglang kinilabutan ng lalaki. Napaawang naman ang labi ng matanda sa kamaras na napailing. Hindi anak, nagkakamali ka. Hindi ko na naising mapahamak ka. Kaya naman ako dumidikit kay Miracle Mendez para sa kapakanan mo. Siya si Dr. Miracle, ang pinakasikat na doktor sa buong mundo at alam kong magagamot at mapapagaling ka niya. Naniniwala ako doon. Yun lamang ang intensyon ko, anak. Maniwala ka na sana sa akin. Nagmamakaawang sabi ni Mrs. Anderson subalit ni isang reaksyon ay walang nakuhang matandang kay Kit. Mom, hindi ko na kailangan ng eksplanasyon mo. Tama na yung nakita ng aking mga mata. May balak kang gawin na masama. Yan ang totoo. Umiling-iling si Mrs. Anderson saka nilapitan si Kit ngunit inatras lamang ng lalaki ang wheelchair nito. Stop, Mom. Sawa na ako sa mga explanation mo. Hindi anak, maniwala ka naman sa akin oh. Sige, sasabihin ko ng totoo. Talagang inutusan ako ni Dr. Miracle na lagyan ng sleeping pills ang pagkain mo para madala ka namin sa Sanders Hospital at operahan ka doon ng doktor. Yun lang naman ang gagawin ko para yun sa kalagayan mo anak. Pero kanina'y nagdadalawang isip na ako at napapagpasyahan ko na huwag nang ituloy ang balak ko. Na-realize ko na hindi ito tama na baka may masamang gawin sa iyong babae dahil galit ito base sa nakita ko kagabi. Naliwanagan na ako anak. Naiyak na si Mrs. Anderson dahil alam niyang hindi pa rin naniniwala sa kanya si Kit. Kitang-kita naman sa mukha nitong pagkadismaya at lungkot. Anak, hindi ko naman intensyon na gawin ito sa'yo at hindi ko na rin itutuloy. Sana naman maniwala ka sa akin kahit ngayon lang. Subalit na natili lamang na walang emosyon si Kit. Umiling-iling ito at sinulyapan si Greta. Greta, mukhang uuwi na ang akin. Pakihatid mo na siya sa labas. Dahil sa sobrang kaba ay sumunod si Greta sa amo. Hinawakan niyang braso ni Mrs. Anderson at inakay palabas. Halika na ho kayo, Mrs. Anderson. Ihahatid na po kita sa labas. Wala namang nagawang matanda ko hindi ang tingnan lamang ang anak at tuluyang magpahila kay Greta. Ni isang segundo, hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Kit Joaquin. Nang makauwi si Mrs. Anderson sa mansyon niya, ay bumungad sa kanya si Miracle Mendez na ngayon ay nakaupo sa sala na tila ba nag-aabang sa kanya. Nang makita siya nito ay mabilis itong lumapit sa kanya at nagtanong, Tita, ano na po nangyari? Kumusta po? Na-excite na tanong ni Bianca sa matanda. Kumunot naman ang noo ni Mrs. Anderson nang mapansin na parang na-excite si Dr. Miracle sa sasabihin niya. Nakaramdam naman ng hindi magandang matanda sa dalaga. Mukhang may gagawin talaga itong masama sa anak niya. Napahinga siya ng maluwag dahil hindi niya sinunod ang dalagang ito. Mukhang maghihiganti ang babaeng ito sa kanyang anak sa pamamagitan ng pag-opera. Baka imbis na mapagaling ang anak ay baka lumala pang lagay ni Kit. Sandaling kumuyom ang kamao ni Mrs. Anderson. Huminga siya ng malalim para mapakalmang sarili, saka tumingin ng seryoso sa dalaga. Dr. Miracle, pasensya ngunit hindi ko maatim na lagyan ng sleeping pills at lukuhin ng anak ko. Ayaw ko nang dagdagan pa ang galit ng anak ko sa akin at tuloy na talaga akong itakwil bilang ina niya. Ayaw ko nang makialam sa desisyon ni Kit. Kumunot ang noo ni Bianca at sandaling nagbagong ekspresyon. Ano? Ganun na lang ba tita? May usapan tayo hindi ba? Ayaw mo na bang gumaling ang anak mo? Maganda naman ang intensyon natin. Siguro maintindihan ni Kit kapag gumaling na siya. Natutuwa pa ngayon sa'yo. Nang makitang reaksyon ni Miracle Mendez ay mas naniwala pang matanda na para bang may planong masamang dalaga sa anak niya. Unti-unti nang nakumbinsi ang matanda at bumukas na rin ang kanyang mga mata. Napansin naman yun ni Bianca kaya napaikot siya ng mga mata. Nananahimik lamang ang matanda at hindi siya sinagot. Alam ni Bianca na nagdadalawang isip ni ito, subalit hindi siya susuko. She's a fighter. Marami pa siyang plano upang mapabagsak ang mag-asawang yun. Mrs. Anderson, huwag niyo sanang kalimutan. Ako si Dr. Miracle, ang pinakasikat at pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Wala na kayong makikita pang katulad ko at ako lamang ang makakapagpagaling sa anak ninyo. Huwag niyo na sanang ipagkait sa anak ninyong ibinigay kong opportunity sa kanya. Once na mapagod ako sa kakasuyo sa inyo upang mapagaling lamang si Kit Joaquin
ay hindi niyo na ako muling makikita pa, sabi ni Bianca na may halong pananakot sa matanda. Alam na alam mo kung anong mas importante sa ngayon, ang kalusugan at buhay ng anak niyo. Ano pa nga bang pipiliin niyo? Dagdag pa ni Bianca kay Mrs. Anderson. Mas lalong nangasim ang mukha ng matanda nang marinig ang sinabi ng doktor. Tinatakot mo ba ako, Dr. Miracle? Ngumisi ang doktor sa kaumiling. I am just telling the truth, tita. Ano pa nga bang mas mahalaga sa inyo? Alam niyong ako lang naman ang doktor na makakatulong sa inyo ngayon. Ako lang at wala ng iba. Sandaling natahimik si Mrs. Anderson. Kahit na may alitan ng dalawang magkaibigan, alam na matanda na si Dr. Miracle nga lang talagang bukod tanging magpapagaling sa lalaki. Ayaw naman niyang sayangin ang opportunity na yon. Tama naman ng dalaga. Kapag napagod to sa kakatulong, ay baka hindi na nila ito makita pa. Magaling pa namang magtago si Dr. Miracle na kahit sa social media hirap itong hanapin sa buong mundo. Napailing si Mrs. Anderson sa kamalalim na nag-isip. Kung tutuusin, hindi lang naman si Dr. Miracle ang doktor sa buong mundo. Alam niyang merong mga experts na susunod sa yapak ng doktor at yun na lamang sigurong pangahawakan niya sa ngayon. Ayaw na niya talagang makisali pa sa desisyon ng anak. Hindi niya na kaya magkagalit pa sila nang dahil sa ganitong rason. Desisyon ng anak niya ang susundin niya pero nakakaramdam pa rin siya ng panghihinayang. Dr. Miracle, pasensya na subalit kailangan ko na munang magpahinga. Medyo nakakaramdam na ako ng hilo at hindi ko na rin kayang ma-entertain ng bisita muna ngayon. Napatras ang matanda sa kahinarap ng kanyang mga mata si Butler James at nang makita niya ito, ay agad niya itong inutusan. Butler James, pakihatid na lamang ang aking bisita sa labas. Nais ko nang magpahinga. Salamat. Wala namang nagawa si Bianca kung hindi ang lumabas na lamang sa mansyon. Gusto pa sana niyang sundan ng matanda, ngunit tinila na kagad siya ni Butler James sa kanina kay palabas. Nang makapasok siya sa kanyang kotse ay malakas niyang pinaghahampas ang manibela. Mukhang walang saysay ang pakikipag-usap ko sa matandang hukluban na yon. Walang kwenta. Tangina! Sigaw niya sa sobrang galit. Ngayon, sino nang tutulong sa kanya upang makapagiganti sa mag-asawang yon? Nakaramdam si Bianca ng frustrations. Tila ba lahat na lamang ng plano niya ipalpak? Ano na nga bang dapat kong gawin? Mukhang naubusan na ako ng alas. Bigla siyang natigilan ng may maalala. Unti-unti siyang napangisi nang sandaling pumasok sa isipan niya ang mukha ni Marigold. Shit, bakit nga ba nakalimutan kita? Tanong ni Bianca na para bang naroon si Marigold sa tabi niya. Kahit natanga si Marigold at boba, pagdating sa mga plano kahit papano'y magagamit pa rin niya ito. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono sa bulsa at tinawagan si Marigold. Marigold, nasan ka? May papagawa ko sa'yo. Matutulungan mo ba ako? Bungad na saad niya na mag-connect ang tawag. Ano yon, Dr. Miracle? I am willing to help. Pwede ka bang magpakalat ng isang post sa social media? Pwede mo bang ipakalat sa buong kamay nila ang balitang ipinakita mo sa akin noon? Tanong ni Bianca sa dalaga. Yes. Kahit hindi mo na utusan ay ginagawa ko na ngayon. Ilang araw na ako nagpapakalat ng maraming fake news sa kapatid ko. Isa na doon ang pagiging kabit niya sa isang matandang lalaki sa Paris. Kinuha ko rin ng litrato to support my post. Maraming salamat, Marigold. Ikaw na lamang talagang pag-asa ko ngayon. Ikaw na lamang ang taong mapagkakatiwalaan ko. Kaya huwag mo akong bibiguin, okay? Malambing na sabi ni Bianca kay Marigold kaya napangiti ng matamis ang dalaga. Dr. Miracle, ikaw ang iniidolo ko. Sa'yo lamang ako kakampi. Alam mo yan, iisa lang naman tayo ng hangarin, hindi ba? Ang mapabagsak ang ate ko. Sagot nito kay Bianca. Nang matapos ang tawag, inawalang ngiti sa mga labi ni Bianca at pinapalitan yon ng pagkaseryoso. Sana lang hindi pumalpak ang tangang babaeng yun. Pinagkakalat ni Marigold ang balitang nakita niya tungkol kay Zenaya. Lahat ng GC sinalihan niya at pinagsisend doon ang ginawa niyang post. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay sunod-sunod ang pag-pop out ng notification niya sa screen. Hindi tumigil ang pagtunog ng kanyang cellphone kaya napangisi siya doon. Sanay na siyang gawin ito kung kaya't hindi magiging palpak ang inuutos ni Dr. Miracle sa kanya. Binuksan niyang isang forum at binasa lahat ng comments doon. Kumuha pa siya ng popcorn at soft drinks para mag-enjoy sa binabasa as if nanonood siya ng isang magandang palabas. Mary Ann, oh my God, is this true? Tama bang nakikita at nababasa ko?
Si Zenaya na asawa ni Kit Joaquin Anderson ay kabit ng isang matandang negosyante sa Paris, Sharon Fujita. God, hindi ko ini-expect na ganito pala kalandi ang asawa ni Kit Joaquin. Nakakaawa naman siya. Pero ew, si isang matanda pa talaga pumatol to. Sa bagay galante ang negosyanteng yun. Napahagikik si Marigold nang mabasang isang comment. Tama ka Sharon Fujita, malanding ang ate Zenaya niya. Melanie, lalakero pala itong si Zenaya, hindi ko carry ang kakatihan ng pagkababae. Dumayo pa talaga sa Paris para kumarengking lang doon. Nela, kung makahusga naman kayo dyan, kilala niyo yan si Marigold. Reyna yan ng fake news. Tanga lang ang magpapaniwala sa babaeng yan. Mayfe, tamang sinabi ni Nela, hindi ba't dati panay ang post ni Marigold ng tungkol sa ate niya? Tapos hindi naman pala totoo. Allen, binalita nga yan sa national TV kahit na naka-face mask ang babaeng nasa litrato, hindi maikakailang kahawig ni Sinayang babaeng kasama ni Hanzo Belmont. Ivy, tumahimik kayo. Alam niyo bang nandito sa GC ang kapatid ni Mr. Kate Anderson? Baka nakakalimutan yung active. Siya dito. Napakunot naman ng noo si Marigold dahil meron nga palang nagtatanggol sa atin niya kahit nakitang-kita naman ang katotohanan. Agad siyang nagtipa upang ipagtanggol ang sarili, subalit nang isisend niya ng mensahe kagad na nag-pop ang mensahe ni Thunder sa GC. Thunder, nasisiraan ka na naman ng bait Marigold. Gumagawa ka na naman ng fake news para siraan ng kapatid mo. Nakakaawa ka na, baka kailangan mo nang pumasok sa mental hospital. Sagad na kasi ang inggit mo sa ate mo. Nang makita ni Thunder ang sinend ni Marigold na link ay hindi kagad siya naniwala sa balitang yon. Kilala niya ang sister-in-law niya. Mabait na tao sa Zenaya at hindi nito yun magagawa. Mukhang gumawa na naman ng fake news ang babaeng ito para siraan ng kapatid. Napapailing na lamang si Thunder. Kailan nga ba ito titigil? Rina, tama si Mr. Thunder. Maraming nagawang fake news si Marigold tungkol sa ate niya. Para na itong baliw dahil hindi man lang tumitigil sa paninira sa ate niya. Grabe itong si Marigold. Hindi ko caring ugali. Angeline Oneta. Tama, may posibilidad ngang fake na naman itong link na ibinigay niya. Baka nga gawa-gawa lang ni Marigold to. Raisa, hindi na nga ito natuto. Nag-deactivate lamang ng ilang linggo. Bumalik na naman sa pagiging masama. Hindi ko carry ang kasamaan ng babaeng ito, Diyos ko. Pinaglihi siguro si Marigold kay Satanas. Mayfe. Pero sabi nga ni Allen, napanood nga niya ito sa national TV at talagang binalita yun. Pati nga ako'y nakanood din. Tingnan niyo sa YouTube. Maraming nagkakalat doon na video tungkol kay Hanzo Belmont kasama ng kabit nito. Grace Ann. Tama, napanood ko nga ang video na yon. Tinawag pa nga ni Hanzo Belmont ang dalaga ng Han. Dinig na dinig yun sa video. Mukhang may relasyon nga talaga ang dalawa. Cheryl, napaka-imposible naman nun, mayaman ang pamilyang Anderson. Bakit pa hanap sa sinayan ng iba? Full package na kaya si Kit Joaquin. Napaka-pogi, napakaganda ng katawan. Mukhang magaling sa kama, tigit sa lahat, yummy. May, kung tutuusin wala pa rin tatalo sa yaman ng pamilyang Anderson. Kaya nitong higitan ng pamilyang Belmont. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit nagawa ni Zenaya sa asawa niya. Margie, malamang isa lang naman ang rason dyan. Baldado kasi si Kit Joaquin kaya hindi na kontentong asawa. Nang mabasa ni Thunder ang lahat ng diskusyon sa GC, ay mas nakaramdam siya ng panggagala-iti, lalo na kay Marigold. Nagtipa siya ng mariin sa keyboard at sinend niya kaagad ang message sa GC. Marigold, talaga nga namang naguhukay ka na ng sarili mong libingan ngayon. Hindi ka na ba nadala sa ginawa mo noon sa ate mo? Alam mo ba kung anong magiging kahinatnan ng pag nagsisend mo sa GC na to? Napakagat ng labi si Marigold. Alam niyang galit na si Thunder kung kaya't nagtipa ulit siya ng mensahe sa GC. Sorry guys, hindi ko sinasadyang maisend ang link na ito pero isisend ko sana to sa ate Zenaya ko. At magtatanong sana kung totoong lahat ng balita tungkol sa kanya. Sorry, na-wrong send pala ako. Hindi ko naman alam ang tungkol dyan. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko nga alam kung paano nakilala ni Ate Zenayang matanda. Pero naniniwala ako na hindi niya magagawang lokohin si Kuya Kit. Mabilis niyang sinend yun at napahabol ulit ng message. Uy, huwag niyong ipagkakalat yan ha. Magpanggap na lang kayo na hindi niyo nakita ang message ko dito. Salamat. Napangisi si Marigold. Alam niyang kahit na anong pakiusap niyang huwag ipakalat ang link ay meron taong magsisend ng link sa mga kaibigan nito. Hindi naman maiwasang kumalat yon dahil maraming mga tsismosa sa mundo. Samantalang napasapu na lamang si Thunder sa muka, talaga nga namang nagpapanggap ang kapatid ng kanyang sister-in-law.
Akala ba nito maniniwala siya sa dahilan ng babae? Tangalang ang maniniwalang na wrong send to sa GC. Hindi naman nakatakas ang balitang yun sa matandang general. Ang balita tungkol kay Zinaya at kay Hanzo Belmont ay kumalat sa buong Kamaynilaan dahil kay Marigold. Subalit hindi kaagad naniwalang general sa balita. Kilala niya si Zinaya, mabait na bata ito. Kahit na napanood niya sa balitang tungkol sa babae ay wala siyang sinabing masama tungkol dito dahil buo ang tiwala niya. Si Zinaya mabuti ang puso at hindi siya naniniwalang magagawa yun ng babae sa asawa. Napaka-imposible. Bigla niyang naisip ang ina ni Joaquin na si Mrs. Anderson. Baka isipin nito na gumawa nga ng kasalanan si Zinaya sa anak nito. Hindi nagdalawang isip ang matandang general na tawagan ng matandang babae. Nang maikonekta ang tawag ay kagad na nagsalitang matandang general. Luz, kung nakita mong balita tungkol kay Zinaya ay huwag ka sanang maniwala na muna hanggat wala ka pang naririnig kay Zinaya. Alam ko at naniniwala ko na hindi gagawin yun ni Zinaya. Mabait siya at may delikadesa. Hindi nito magagawang pagtaksila ng anak mo. Napahinga ng malalim si Mrs. Anderson at nagsasalita na sana, ngunit naunahan siya ng matanda. Kung hindi mo lang alam, si Zinaya nagpagaling sa akin. Siya ang nag-opera sa akin sa puso at sobrang galing na doktor ang batang yon. Kitang-kita ko kung gaano karami ang mga nagpipilahang manliligaw ni Zinaya sa US. May anak ng presidente, vice-presidente, may doktor, nurse, negosyante at kung sino-sino pang bigatin sa mundo. At hindi man lang niya yon binigyan ng pansin. Kaya napaka-imposibleng gawin yun ng babae kay Kit Joaquin. Naniniwala ko may mahalagang appointment lang si Zinaya. Sana naman ay huwag mo siyang pag-isipan ng masama, Luz. Dagdag pa na matandang general sa matandang babae. Kumunot naman ang noon ni Mrs. Anderson na tila ba naguguluhan. Ilang minuto siyang nag-isip saka naintindihan ang sinasabi ng masama marahil ay nakita ng matandang general ang balita tungkol sa asawa ng kanyang anak. Base sa tono ng boses nito, alam niyang seryoso ang matanda. Talaga nga naman pinagkakatiwalaan nitong babaeng katulad ni Kit Joaquin. Alam niyang ni minsan hindi nagsinungaling ang matanda sa kanya. Ang lolo general ay para na ring ama niya. Ito ang isa sa matalik na kaibigan ng kanyang amang pumanaw. Nang mawalang ama ay ang general nang nagsilbi at tumatayong ama niya. Nang marinig ang sinabi ng matanda, alam niya sa sarili niya na dapat niyang paniwalaan ito at huwag isipin na masama si Zinaya. Kung tutuusin, kung maghahanap si Zinaya ng ibang lalaki, bakit si isang matanda pa ito pumatol? Hindi ba? Napahinga ng maluwag si Mrs. Anderson saka napangiti. Papang, salamat po sa pag-aalala at bilang anak ninyo, maniniwala ko sa sinasabi mo. Anak ko na rin si Zinaya at alam kong hindi niya yun magagawa sa anak ko. Ilang minuto rin silang nagkamustahan hanggang sa ibinabana ng matandang general ang tawag. Ilang segundong nakalipas nang maalala niya si Kit Joaquin. Tama, tatawagan din niyang batang iyon para balaan. Ilang ring lang naman ay agad na nagkonektang tawag. Hello Kit, iho, nakita mo na ba ang balita? Sandaling kumunot ang noon ni Kit. Ano pong balita, Lolo General? Ang balita tungkol sa asawa mo. Nakita mo na ba? Kumakalat ito sa Kamaynilaan na kahit ako'y umabot sa akin. Yung tungkol kay Zinaya at Hanzo Belmont. Nang marinig yun ni Kit ay napatango ang binata. Sa puntong yun ay naintindihan na niya ang ibig sabihin ng matanda. Opo Lolo, nakita ko na nga yun. Bakit nyo? Naputol lang kanyang sasabihin ng magsalitang matanda. Huwag na huwag mo yung papaniwalaan ha? Fake news lamang yun. Naniniwala ko na hindi yun magagawa ni Zinaya. Kahit ako'y magpapatunay na hindi maatim na gawin yun ng asawa mo sa'yo. Mabait ang batang yun. Noong nakaratay pa ako sa ospital, nagpapagaling siyang aking doktor doon. Nang dahil sa kanya ay matagumpay na naoperahan ang aking puso. Hindi lang yun, palagi ko rin nakikita ang batang iyon na maraming manliligaw. Marami nag-aayang mga binatang makipag-date sa dalaga. Ngunit tinatanggihan ito ni Zinaya. Alam mo ba kung sino-sino mga lalaking yon? Mga bigating tao. Isipin mo, sa dami ng manliligaw ni Zinaya noon na tinanggihan lahat kahit na bigatin. Masasabi mo ba pinatulan nitong matandang yon? Hindi, napaka-imposible. Mahabang paliwanag ng general kay Joaquin. Rinig na rinig ang paghangos ng matanda sa kabilang linya. Tila ba napagod dahil sa mahabang eksplanasyon nito. Subalit ang tanging narinig lamang at rumihistro sa isip ni Kit Joaquin ay ang mga manliligaw ni Zinaya sa abroad. Mga bigating kalalakihan. Mas mayaman pa kaya sa kanya? Nakaramdam ng selos si Joaquin. Sumingkit pang kanyang mga mata sa mga oras na iyon. Sobrang ganda ng asawa niya. Matalino at mabait.
Malamang sikat na sikat ito doon sa abroad. Kinuyom ni Joaquin ang kamao sa kanapahinga ng malalim. Lolo General, huwag kang mag-alala dahil hindi naman ako naniniwala sa balitang yun. Asawa ko si Sinay at mahal ko siya, kaya kilalang kilala ko na siya. Bilang asawa niya, may tiwala ko sa kanya. Siya lang ang paniniwalaan ko, wala nang iba. Nang marinig ang sinabi ni Joaquin na pangiti ang general, saka napatango-tango. Mabuti naman kung ganon. Talaga nga namang mahal na mahal mo ang dalagang yon. Sobrang proud ako sa iyo, Apo. Maniwala ka sa akin. Naiiba ang asawa mo sa lahat ng mga babae ngayon. Napakabuti at napakapuro ng puso. Napahinga ng malalim ang matandang general. Tila ba nawala ng tinik sa puso ng matanda. Nang marinig na mahal ni Joaquin si Zenaya ay alam niya nagsasabi ang lalaki ng totoo. Alam niya sa sarili niya na wala ng pag-asa pang iretong babae sa apo niyang si Luke. Kung malaman sana niya na hindi naniniwala si Kit Joaquin at sinaktan lamang si Zenaya, ay tiyak na agawin niyang babae at irereto niya ang apo niyang si Luke sa dalaga.